One Ball University. Nako. Eskwela to, dito enjoy ako. Sige pa, Nangyari, puso ka. oo. Sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Mali. Yun Hindi lang. nag-iisip. Oo. Eh, Yun lang. Mali Yun ang yung problema pinasa sa kay kanya ng Risa staff eh. niya. Di- Palagi ko, pagkatapos niyang sabihin yun at may nag-call sa atensyon niya na mali. Oo, Palagi ko, merong Malaking problema. mabangong-mabango yung isang staff member niya. Oh. Palagi ko nasabon yun. Sabon. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Nagsalita na ho itong si Supremo. Ipinaliwanag niya ho dito sa interview niya na to kung bakit yes ang kanyang boto doon sa motion itong si Senator Rodante Marcoleta. At viral pa rin ho ngayon sa mundo ng social media ang arrest warrant na ilinabas ng QC Court laban dito kay Antonio Trillanes. Pag-uusapan pa rin ho natin yan. Hindi ho siya nakaporma doon sa isinampang kaso sa kanya netong si Congressman Pulong Duterte at itong si Attorney Ferdy Topacio. Nako, sinupalpal ho niya. Itong si One Ball University. Itong si Tito Sen. Yung pagiging bida-bidahan niya sa Senado. Ito, abogado na naman. Ito, totoong legal luminary. Ika nga, hindi ko kagaya ng mga legal luminary netong si Risa Hontiveros. Rekta na ho kagad tayo. Ay, teka lang. Kung bago lang ho kayo sa PH update. Isang like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. 949,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan. Ibang klase, oo. Konting push na lang ho mga kababayan. Ika nga, ano na lang, 51,000 subscriber na lang ho at magwa 1 billion na ho tayo. Unahin na ho muna natin itong si Supremo, no, kung ano yung kanyang ika nga, anong nagtulak sa kanya kung bakit bumoto siya ng oo doon sa motion nitong si Senator Rodante Marcoleta. Okay? Hindi naman ako nakipag-contest sa pagalingan. Eh sila naman may galing. Yung galing nila siguro at alam nila, hindi ko alam. Pero kung may alam naman ako, hindi rin nila alam. Iyan. Di ba? Kahit ikaw, alam mo, hindi mo rin alam. Yan. Siguro naman, nagdi-direct naman ako sa pelikula. Eh siguro, pag directin mo sa pelikula yun, hindi nila alam. Ayun, yun naman pala eh. Sa susunod daw mga kababayan, yan na nga ba sinasabi natin? Piliin nyo ng maigi. Halimbawa, si Atty. Vic Rodriguez ang nandyan sa upuan na yan, itong si Lito Lapid. Di ba? Anong gagawin ng isang direktor dyan sa Senado? Ba't mo binibiday pa? Kayo naman, oo. Ba't nyo binibiday yung pagiging direktor nyo? Oh, sa mga bumoto kay Lito Lapid, ayan na ho, senador nyo. O kung gagawa tayo ng pelikula sa Senado, siguro, box office yan. Yung tipong ala tanggol yan, di ba? Ganon ang datingan yan, ganon ang kargahan yan, ika nga. Pero hindi ho tayo gumagawa ng gumagawa ng pelikula doon. Ang ginagawa ho natin doon, batas. Ngayon, kung ang halimbawa kung pagawa na, magpa-direct sila ng ako kaya kong mag-direct ng pelikula. Sila hindi, siguro sa tingin ko, kung papadirect mo sa kanila pelikula, hindi nila kaya. Hindi nila kaya yan. Hindi nila kaya yon kasi alam nila gumawa ng batas. Ngayon, kung sila marunong gumawa ng batas at ikaw hindi marunong gumawa ng batas, kahit ika nga makisangkot doon sa pinag-uusapan, hindi mo kaya. Anong ginagawa mo sa Senado? Yun ang sagot niya doon yun ang dahilan niya sa pagboto. Ika nga, ito yung literal na tanga isa agos sa Senado. Kung saan pupunta yung agos, doon lang ho siya, pag ganyan-ganyan, pasway-sway lang ho siya doon. Anong boto ng majority? Yes, para sa motion ni Rodante Marcoleta. Ito tayo, sway-sway lang tayo. Ano naman to ko? Diba? Kaya kadala pinag-aralan niya. Hindi naman ako nakipag-contest sa pati. At least di siya nakikipag-contest. Marami kasi dyan mahilig magipag-contest eh. Lahat na lang kompetisyon sa kanila, anak ng toko. Lahat na lang, ako magaling, ako malupit, ako mabilis. Ay, nako. Dito tayo mga kababayan, kay Kahasang tayo. Ito, Renil talk ho nitong si Kahasang, yung mga
mga trapolitiko kung tawagin, no? Yung mga trapong politiko, ang liliwanag ng mata nila pagdating sa impeachment ni VP Sara doon sa confidential fund, yung di umanong pagbabanta dito kay Bangag, di ba? Yung mga Bangag, kahit pagbantaan niya, walang problema di ba? O, kasi hindi naman pinagbantaan itong si VP Sara. Pero hindi tayo nagbabanta. Mga Bangag yan, mga, di ba? Ito si Kahasang, shoutout dito kay Kahasang. Malamang pamilyar ho kayo sa mukha niyan dahil sikat yan sa mundo ng social media, influencer ho yan at isa ho yan sa ating mga dakailang bayani, mga bagong bayani, mga OFW. Palakpakan ho natin. Itong si Siku Adventure, okay? Kung galit na galit tayo sa confidential fund ni Sara, pero tiklop tayo sa suhulang bumalot sa impeachment drama, isipin natin, may mga kongresistang kumanta na. May umamin, may sumagot, may nagsiwalat. Pero bakit parang wala tayong naririnig? Kung ganito ang pamantayan, hindi prinsipyo ang pinanghahawakan natin. Hindi anti-corruption ang isinisigaw ng ating dibdib. Anti-Sara lang talaga tayo. Yan. Ang laban na ito, kung tutusin, hindi para sa bayan, kundi para sa pwestong gustong maagaw ng manok nating kandidato. Hindi ito moralidad. Hindi ito pagtatanggol sa katotohanan. Ito ay political na galawan na tinakpan ng makataong dahilan. At kung usaping confidential fund ang talagang isinusulong nating linisin, bakit si Sara lang ang gigipitin? Kung may iba pang opisyal na mas malaki pa ang hawak, nasaan ang ingay para sa kanila? Nasaan ang tapang kapag ibang pangalan ang sangkot? Kung selective ang tapang, kung may pinipili ang God, huwag nating tawagin prinsipyo. Ang tawag dyan ay kampihan. Hanggang sa susunod, bum-bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum. Hanggang sa susunod, bum-bum-bum-bum. Ayun na nga mga kababayan, napakaganda nung mga litanya nitong si Sir, no? Itong impeachment talaga nga namang tinakpan ito doon sa, ika nga, nagbabalat kayo doon sa salitang para sa bayan, ika nga, accountability. Pero sa likod ho nun, puro uod, puro paninira lamang, puro galit lamang sa mga Duterte, di ba? Sir, saludo ingat ho kayo dyan sa abroad. Punta na ho ako dito kay Attorney Ferdy Topacio. Ito na ho si Attorney Ferdy, ito si Show. Itong si Mr. Sex Appeal. Ito, Mr. Sex Siya, Appeal. isang bola lang. One Ball University. Eskwela to, dito enjoy ako. Ayun. Sige pa, Nangyari, tapusin mo oo. Anyway, Okay. eto, speaking of One Ball University, One Ball na naman na nangyari ngayon, Oo nga. Ang bihira naman, Maganda sana kung hindi pumapasok tong advertisement habang tayo ay nagdi-discuss. pero attorney, may pinapahanap ka. Kaya nahanap ko na rin. Yung Alin, salambola? mga friendship na attorney. Akala ko yung salambola, hinahanap mo kung totoo Hinahanap ko yung kontakte. Anyway, bumanat na naman ang crush mo. Yeah. Si Martin Yan. Romualdez, di ba crush mo to? Oo, syempre. Magandang Crush ko lalaki yan. By the way, speaking of magandang lalaki, ano ba yun? Merong kaninang sinabi, yung anti-bastos law. Meron Pagka naman? nilalait mo daw isang tao dahil sa kanyang anyo, ay labag sa batas. Pero wala naman akong sinasabi. Di ba sinabi ko lang naman magkakamuka si De Lima, si Luis Tru at saka si Kapunan. wala. Technical Wala namang masama roon kung magkakamuka sila, no? Sila ang nagbibigay ng Basta hindi ikaw. magkakamuka Ano magagawa natin? Di ba? Anyway, speaking of nanlalait, bumanat na naman si House Speaker Martin Romualdez sa di umano'y pagmamadali daw ng Senado na ilibing sa Eternal Gardens ang articles of impeachment. Ay, hindi po. Yan. Anong nagmamadali na naman, Speaker? Galing po sa Supreme Court yun Immediately executory. Executory. Tama Ayun. si Senate President Cheese. Okay. Noong ang nakalagay sa Constitution ay forthwith, sabi nyo, madaliin. Mag-hearing agad. Kasi sabi nyo, forthwith. Ang ibig sabihin ng forthwith, immediately. Sabi daw ni Ontiveros, pag sinabing immediately,
sa lalong madaling panahon. As in now na. Now na. Now na. Oh. Ngayon, pag ang Supreme Court nagsabing immediately, ay wag muna. Wag muna. Maghintay tayo. Extension pa. Yun ang sinasabi yun ang sinasabi ko noon sa kanila. Forthwith sila ng forthwith. Ayun. Bakit ngayong immediately executory? Ayaw nang i-forthwith. Ala. Nako. Pag Sabi sila, tayo dyan. iba yung meaning. Oo. Ayun. Ay, malungkot yun. Huwag naman Oo. ganun. Eto pa ha. Mm. Talagang hypocritical tong mga anti-Duterte. Di ba? Yan. Noon, sinabi nila, ang dami-dami, yan si Bella Santa Maria, si Monsod. Sabi nila, hindi pwedeng ang Senado ang mag-determine kung may jurisdiction o wala. Oh. Dapat Korte Suprema. Nako. Walang kapangyarihan ng Senado. Daw? Oo. Di pumunta sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, walang jurisdiction. Titirahin naman nila, sasabihin nila, hindi, the Senate is the sole authority. Ano ba talaga? Ang gulo nyo eh. Oo, di ba? Kung anong kumbinyente sa inyong interpretasyon Yun ang ng gusto saligang nila. batas, ay Yun lang ang yun ang susundin. ginagawa nyo. Parang itong si Dean Mel Santa Maria. Kananang kana. Kung ano-anong sinasabi. Sabi niya, yung daw desisyon ng Korte Suprema erodes our institutions. Humihina daw yung mga institusyon natin. Naalala ko yan. Si, Dean Mel Santa Maria, yung ito yung nagpapa-interview kay Manong Ted Pailon. Di ba? Ito yung dakdak ng dakdak. Din pala to. Kala ko tambay na to ko. Ayaw mo palang pahinain ang institusyon natin eh. Di ba? Bakit sinasabi mo na moronic? Words mo ha. Bakit mura yun eh? Sinasabi mo. Puro obobs ang mga taga-senado. Ginamit niya yung word na yun. Moronic. Hindi na yan. Paul yan. Paul na yun. Mali na ata Parang yan. siya lang ang matalino. Sino ba yan? Abogado ba yan? Dean ng FEU, professor ko ito. Professor ko ito sa College of Law. Ba't Si Mel nagkaganyan Santa siya? Maria. Nangyari dyan. Yun nga graduate nga siya ng Ateneo, hindi nga siya ginawang dean. Noong College of Law, pinag-graduate niya sa FEU nga Pero siya. kung minumura niya tayo o lahat ng tao. Hindi, ang Senado, minura niya. Ang Senado, minura Hindi niya. ba pag Okay. sinasabi mong moronic, sa halip na gumagamit ka ng legal argument sa Senado, oo. hindi ba pinahihina mo ang institusyon? Siya nagpahina. Oo. Hindi ba, di ba, nag-statement ang IBP? Opo. Attorney Santa Maria. Sinasabi na sundin daw ang Supreme Court. Huwag daw magsasabi na dapat suwayin ang Supreme Court. Dahil pabor sa kanya. Tinamaan siya. Oo. Sabi niya, ano ba to? Patama ba sa akin to? Sabi niya, kung patama sa akin to, palpak ang IBP. Walang abogado na sinasabing huwag sumunod sa Supreme Court. Anong walang abogadong wala daw abogadong nagbabasto sa Supreme Court. Sa bagay hindi abogado si Larry Gadon, ano? Di ba? Anyway, boom! Larry Gadon! Tanggal angas si Gadon no? Yan sinasabi ko. Kaya para sa mga abogado, magsilbing leksyon sa inyo ang nangyari dito kay Larry Gadon, di ba? Na-disbar siya. Kaya nga itong si Leila de Lima, nagpasori Alam niya, may kaalalagyan siya di ba? Pero si Juan, abogado. Banat. Baka ma-disbar na yan abogado si Leila de Lima. Ano yung nagsasasabi niya sa Supreme Court? Pagkatapos magsosorry siya. Ito style dilawan babanat ng babanat, mali naman bago magsosorry. Okay. Di ba si Leila de Lima? Banat siya ng banat. Opo. Hindi daw sila nakasagot. Hindi daw pinakinggan ng House. Nagdesisyon na lang ang Korte Suprema. Nung pinakita siguro sa kanya ng staff niya, ma'am, sumagot yung House, nag-file ng answer yung Solicitor General. Okay. Nag-sorry siya, mali daw siya. Mali daw. Pagkatapos, babanatan niya, tatakutin niya ng impeachment ang mga mahistrado ng Korte Suprema dahil lang natalo ang House. Ayun. Babanat, mali, magsosorry, then babanat ulit. Liz Ontiveros, ganun din. In the halls of the Senate, bago sasabihin niya, kami ang fake news, ang lakas-lakas ng loob niya.
Phrase Senate Republic na naman yung pagmumuka niya. Ah, Kayo, fake news. Siya yung fake news eh. Di ba Yun. sinabi niya meron Oh. daw unanimous decision na binaligtad ng Opo. Korte Suprema. Leila de Lima. Ay, Risa Pagkatapos Ontiveros. hindi naman pala unanimous yun. Pinack-check siya. Nung Napack-check eh. cute na spokesman ng Ng- Korte Suprema na si Ayan. Atty. Ting. Sabi, Attorney- oy, okay. Ting. Sabi ni Atty. Melia, ang first team daw noon, Maggie. Magiting. Maggie. So, hindi naman eh. Oh. Atty. Melia. Corny mo, Atty. Melia. Ala! Ang ganda nun, ah. Oo. Okay. Anyway, sabi sa kanya, Ma'am, hindi po yung unanimous yung sinabi niyong kaso. Oh. Sabi ni Raisa, Raisa May yun eh. Risa. Sabi ni Risa, nga no, sorry. Pero Sabi ganun, niya yun? ayan. Grabe. Nagsorry siya. Oh. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Mali. Yun Hindi siya lang. nag-iisip. Oo. Eh, Yun lang. Mali Yun ang yung problema pinasa sa kay kanya ng Riza staff eh. niya. Di- Palagi ko, pagkatapos niyang sabihin yun at may nag-call sa atensyon niya na mali. Oo, Palagi ko, merong Malaking problema. mabango yung isang staff member niya. Oh. Palagi ko nasabon yun. Nasabot. na ano yun, higa nga. Sa tingin ko, Attorney Ferdy, di na natin makikita yun. Yung nagbigay sa kanya nung jurisprudence na kung saan binalikan siya ng Korte Suprema. Sa tingin ko, di na natin makikita yun. Pero na lang yung yung chief of staff niya na pinuno ng taga-bigay ng index card yun eh. Yung talaga yung ika nga, yung talaga yung pinaka malupit na baraha. Ika nga, alas yun nitong si Risa Hontiveros. Napakabango noon. Oo. Kaya lang baka sabong panlabang ginamit doon. Mabango naman yung sabong panlabang. Oo, mabango na. Maputi pa. Yes. Puputi pa siya kasi maraming bleach yun eh. Opo. Diba natatandaan mo si Silvia Latorre? Yes po. Labadami, labango. Kala mo, ah. Inabot. Meron talaga mga ganyan-ganyan no? Oh, di ba? Ang galing, ah. Labadami, labango. Oh, yeah. Oo, yun. Palagay ko, ewan ko kung nasabon, mabango, o nag-impake na. Kinuha na yung mga gamit at umalis na sa Kasi- Senado. ayan. Pero mo, napahiya mo yung boss mo, sinabi mo, Ma'am, ito banatan nyo, nakakita ako. Ala. Unanimous, Oo, pero galing. ni-reverse. O nga, no, sige, thank you ha, banat siya. Oh. Banat. Bago sabi ng Supreme Binasa Court, lang niya eh. excuse me, Ma'am, mali po kayo, basahin yung ulit. Yun. Binasa niya. Teka Ah. muna. Nasaan si Juan? Halika rito. Ayun na. Tototodon. Yun ang nakakatakot pala, Tony, sa lawyer. Sa inyong usapan. Oo, anyway, magbalik tayo rito kay Mel Santa Maria. Okay. Ayaw na ayaw niya na sinisira ang institusyon, ha? Eh bakit? Ha? Eh bakit yung House noong pag nagsusumiti ng mga pleading sa Korte Suprema, Opo. sinasabi niya, tama ang House. O hindi ba sub judice yun? Oh. You are discussing the merits of the case while it is pending. Oh, Bawal yun, di ba? grabing hypocrisy ng mga abogadong nagdedepensa rito sa House katulad ni Atty. Mel Santa Maria. Bago sasabihin niya, ang korte, ang isang body ay hindi pwedeng mag-determine ng sarili niyang jurisdiction. Opo. Sabi niya sa amin doon sa tinuturo niya sa public international law, yung mga tribunals ay pwedeng mag-determine kung may jurisdiction sila o wala. Di taliwas dun sa tinuro niya sa amin. Ay naku naman tong kasi naman ang mga abogadong to, yung mga sinasabi na legal mercenaries. Hindi sila ba legal yun? luminaries. Hindi ko Hindi sinasabing legal siya yun. luminary. Ibig sabihin, yung talino nila, kung meron Baka man isa silang sa dyan. talino. Siguro naman may Oo. talino yung mga yan. Naging abogado, meron. mga distinguished pa, Meron, naging oo, dean yan. pa. Oo, di ba? Correct. Malakas Tama naman. pa. Oh, anong malakas? Malakas siya doon sa school. Oo. Kasi hindi ko siya inabot eh. Ganun FEU ba? din ako eh. Hindi, College of Law kasi. Ay, okay. Okay. Anyway, nakukulayan yung kanilang opinyon ng kanilang mga bias. Ayun. Oh, di ba? Oo.
Maging parehas kasi kayo, you have to be true to yourselves as lawyers. Kung anong nasa batas, yun. Yun. Sasabihin mo ayaw mo mag-erode ang institutions, tinitira nyo ng tinitirang Korte Suprema. Opo. O sasabihin nyo, walang abogado na nagsasabing suwayin ang Korte Suprema. Sino yung legal luminaring kausap ni Juan Bol? Nako. Oh. Ay, ano yun? Secret yun. Hindi, attorney. Kaya ako nagsabi ng tungkol sa law kasi nag-proctor ako ng, di ba sabi ko sa inyo? Procter and Gamble? Di ba Hindi Pringles po. yun? Oh. Hindi, nag-proctor ako ng law din. Okay. Kay attorney, in behalf of attorney Gonzales. Okay. Raul Gonzales. So, hindi ko siya narinig Dating Justice Secretary. DOJ Oo. Secretary. Oo, magaling yan. Yes, Sa dating yes. Tanod Bayan. Yes. Mm. Kaya po sabi ko, parang hindi ko pa siya narinig. Yun ang ibig sabihin. Hindi mo na talaga maririnig si Raul Gonzales. Patay na eh. Hindi po. Si Dean, yung buhay Dean na pa, yan. buhay pa. Oo, yung Oo. Dean na Buhay yan. pa. Ay, nako. Anyway, Mm. etong si Speaker Romualdez, ay nako, bakit pa panay ang depensa niya? Siya sub judice nga. Etong nagtataka nga ako, siguro excusable kung Pag sila. ikaw ay hindi abogado. Pero kung abogado ka, hindi mo naintindihan yung konsepto ng sub judice, ng contempt of court, Oh. yung ibig sabihin ng immediately executory, yung constitutional provisions and checks and balances, may problema tayo. Bago ikaw ay nasa Senado pa, ay patay tayo. Anyway, malipat na tayo from Mel Santa Maria, ay lumipat tayo sa isang Mel na abogado rin na mas maayos kaysa si Mel Ayan Santa na. Maria. None other than my good friend, Yes. si Attorney Mel Batas Mauricio is joining us via ano ba Zoom. to? Zoom ba ito or Zoom phone yata patch? yan. Attorney. Opo, magandang umaga pong muli, Attorney Ferdy at saka Binibining Juve. Yes, sir. Opo. Yes, ma'am. Oo, at Panyero, etong kaguluhan, I'm not going to ask you to comment either for or against dito sa current controversy dito sa impeachment na binasura ng Korte Suprema. Ang itatanong ko lang po sa inyo, ang aking hihilingin, ano bang payo nyo sa mga kabaro natin sa legal profession pagdating sa pagkokomento tungkol sa issue na ito? Yan. Either for or against. Maraming salamat po. Sa katotohanan, Attorney Ferdy at mga kababayan, Miss Juby, Opo. ito pong kasong ito ay nakabimbin pa hanggang sa kasalukuyan, bagamat idineklara na ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. Batay sa pasya mismo ng Korte Suprema, agarang pagpapatupad ang ginagawa dyan. At, karapatan po ng sinumang partido na mag-sumite pa rin ng motion for reconsideration. At dahil dyan, itinuturing na ang kasong yan nakabimbin pa din. At dahil nakabimbin pa din, marapat po sa lahat, mapa-abogado, mga dating Supreme Court Justices, mapa-ordinaryong mamamayan, igalang po muna natin ang proseso. Yun. At, hawakan muna natin ang ating mga dila. Opo, wag muna tayo magsasalita ng maanghang. Kasi nga naman, lilitaw hindi pa tapos ang laban. Yun. Medyo Yun. kailangan po nating igalang ang proseso. Kung ayaw nating igalang ang Korte Suprema o ang Senado, igalang natin ang proseso at pabayaan matapos ang proseso tsaka tayo magkomentaryo. Attorney Topacio. Yan, napakagandang Okay, payo. maraming salamat po. At dahil dyan, ang kompanyero Mel, huwag kang bibitaw sa linya. Mag-very short break lang po tayo at Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin na Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.